Praise God. Hindi po tayo makapag-live na naman ngayon, pero nag-record po ako. So ito po yung recorded na. Ako po ngayon ay kasalukuyang nasa airport. Puri po ang Diyos, tuloy pa rin ang prayer, devotion, and declaration. Request ko lang po na i-share niyo po ito at para sa ganun ay mas maraming maabot at ang ating pong ginagawang pagbabahagi ay makatulong din po sa iba, no? Maganda yan eh, magandang mas maraming napapagpala sa ating ginagawa. And I'm so thankful to God sa inyo pong mga ginagawang panonood. Kung meron po kayong mga testimony, just let me know. Para sa ganun ay lalo akong ma-inspired pa na magpatuloy. Gawin natin ito for God's glory. I'm doing it in my own little way. Hindi po ako magaling maglagay pa ng kung ano. Lalo na pag ganitong ginagawa ko ito. Ito po para sa glory ni Lord. So, ang ating pong pag-aaralan o i-share ko po sa inyo ay ito pong natawag nating when you offer sacrifices to the Lord. Kapag nagandog tayo sa Kanya, yan hopefully po ay maayos nyo pong maririnig dahil nasa labas nga po ako dito po sa airport. Now sa Psalm chapter 4 verse 5, ayan, i-edit ko naman po ito at i-ayos ko lang at may lalagay ko po yung verse dito. Offer sacrifices in the right spirit and trust the Lord. Ayan. Pagpalain po tayo lahat natin, Panginoon. Tayo po yung manalangin. Salamat po Diyos sa aking mga kapatid na aking po makakasama sa prayer, devotion, and declaration na ito, Panginoon. Kaya mo po na maranasan namin ang iyong kapangyarihan at pagkilos. Salamat sa iyong pag-ibig as we give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Huwag magpadala sa emosyon. Kapag ang ginagawa natin ay itong kombinasyon ito mas maganda. Dalawang kombinasyon binigay po dyan. Sabi rito, offer sacrifices in the right spirit and trust the Lord. Wow! Pag nag-offer ka sa Lord, nagbigay ka, ito pong sacrifice ito, maaring in terms of financial, maaring in terms of your time, maaring in terms of your strength. Maybe strength, yung ability mo, yung gifting mo, binibigay mo kay Lord, sinasacrifice mo. In other words, ang Diyos po ay alam mong kasama mo sa kanyang ginagawa at pagkilos. So, ito po. Tignan po natin. Ang una pong sinabi ay right spirit when you sacrifice. Ano ba ang right spirit? Paano ba yan? Kasi minsan masakit yung ibibigay ko. Kaya na-sacrifice, Katulad ni Abraham. Pag napansin niyo po, nung una siyang kausapin ng Diyos, sabi niya, behold, here I am. Pero nung tinatanong siya nung isa-sacrifice niya na si Isaac, sabi niya, here I am. Wala na yung behold. Ang behold po ay, ang meaning ay showing yourself with great joy. Yung natutuwa ka, yung kausap sa kausap mo. Yan po yung, behold, I'm here. Hindi. Ito, sagot ni Abraham, andito ako. Ayan na. Alam niyo po, malagay ito yan. Ang right spirit, alam mong tama ang iyong ginagawa. Yan pong right spirit. Maaring matindi yung sacrifice na ibibitiwan mo, pero alam mong tama ang ginagawa mo. Maaring sana may trabaho ka noong time na yon, hindi ka muna pumasok. Ang ginawa mo ay nag-serve muna kay Lord. Sacrifice din yun, Pero alam mong tama ang ginagawa mo sa harapan ng Diyos. At isa pang meaning ng right spirit, ito pa po, may nabuong tamang concept or konsepto sa puso mo. May nabuo tamang concept mo. Ibig sabihin, you're doing it no matter what. Because you know something is about to happen after you do it. Or maybe you know that you're giving it or doing it to the Lord. Ginagawa mo para kay Lord. Ayan. Ginagawa mo, binibigay mo kay Lord at alam mo, may gagawin si God, di ba? At
ang sabi pa doon, it is selfless po ito. Pag sinabing right spirit, selfless, it means na, yung ibibigay mo ay hindi naman originated sa iyo. Ito'y galing kay Lord. Ang life mo, ang finances mo, yung work mo, yung job mo, yung time mo, bigay lahat ni Lord yan. Pero alam mo na you're doing it not to anyone, anybody, but you're doing it to the Lord. Ayan. Huli po ay walang makakaharang kasi may usapan na kayo ni Lord. Naging covenant mo na eh. Lord, ibibigay ko po ito, sasacrifice ko. May usapan na kayo. Wala lang pwede umaharangan. And then, pagkatapos po ng right spirit, binanggit po yung salitang trust, then trust the Lord. Magtiwala sa ating Panginoon. Trust the Lord. Wow. Pagka sinabing trust the Lord, ito po yun. Na-release mo ang iyong faith. Ibig sabihin you have the trust in action. Ginagawa mo yan kasi alam mo na ginagawa mo yung dahil titiwala ka sa Diyos. Walang ibang dahilan. You're doing it because you trust in the Lord. Pangalawa ay alam mo na para ito sa glory ng Lord. Alam mo na kapag ginawa mo yun, mag-glorify siya. Hindi lamang sa buhay mo, kundi sa maraming tao na nakakarinig at nakakita na sila ay mararamdaman nila yung glorification ng ating Panginoon. At nagtitiwala kang sa pagtatanim mo, may matinding pag-ani. Oh, Lord, alam kong aani ako, alam kong may matatanggap ako, alam kong may mararanasan ako, alam kong may ma-release, alam kong may mga bagay na magiging maganda na kasi yan naman isipin mo o hindi ko kasalanan na mag-isip na ibabalik naman ni Lord ang lahat ng pinigay mo. Hindi po kasalanan yun. Hindi rin po kasalanan na nag-i-expect ka sa Diyos na ibabalik sa hindi po kasalanan lahat yun. Pero yun po ay yun po ang konsepto ng Diyos. Yun po ang gusto niyang gawin. Lahat ng binibigay mo ibalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. That's how we trust God. Kaya maniwala ka hindi, darating at darating ang pagbabalik ng Panginoon para sa iyo. He knows the time, He knows the timing, and He's going to give it to you. And ang bandang huli dito, may matinding pang gagawin ang Diyos. Matindi pa yung gagawin niya sa buhay mo. Kaya nga, nagtatrust ka, no? Kasi alam mo, may matinding gagawin ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, may mas matinding mangyayari pa, mararanasan ka pa sa ating Diyos na buhay. Ang ganda, di ba? Ang sarap malaman na kaya ka nagtatrust sa Lord, hindi pa siya tapos. Kaya ka nagtatrust sa Lord, may gagawin pa siya. Kaya ka nagtatrust sa Lord, maganda yung iniisip niya para sa iyo. Kaya ka nagtatrust sa Lord, may karugtong pa ang maganda mong journey kay Lord. Kaya ka nagtatrust kay Lord, kasi alam mo magtatagumpay ka. Yun ang nangyayari sa buhay mo. Di ba? Antindi. Grabe. At gusto ko iwanan sa iyo, sa inyo ito, lahat sa inyo. Pakinggan niyo po ito. Yung offering ng sacrifices ay nagpapakita ng super trust ka kay Lord. Yan. Minsan kasi, meron kang dapat bitiwan para makatanggap ng mas maganda. Kasama yan sa pag-sacrifice natin at pag-trust natin. Matindi yung hinihingi ng Diyos. Pero ginagawa nyo, nararanasan nyo yan kasi may maganda siyang gustong gawin sa buhay mo. Parang yung mga luma mong meron ka, papalitan ng mas bago. No, hindi yung asawa. Yung ibang bagay, yung sarili mo, yung abilidad mo, lalong mahahasa. Yung wisdom mo, lalong may mangyayaring maganda. Yung pagkatao mo, yung pagkilos mo, lahat ng ginagawa mo, mag-glorify talaga ang Diyos. Sobra ako natutuwa sa Panginoon. Kahit na ba nandito ako ngayon sa airport, I'm doing this for God's glory. Tayo po manalangin. Ako magdideclare sa inyo, God, I declare, dinideclare ko sa mga taong ito, ang sobrang ganda ng puso sa pagsasakripisyo. Yung sobrang tindi ng puso at bisa na mapag-sacrifice sa iyo.
maranasan po nila yun. I-covenant po nila yun. Magawa po nila for your glory alone. Nire-release ko ngayon ang matinding pagpapala ng Diyos mula sa langit. Open heaven, God's protection ng Diyos, pagsama ng Diyos, presensya niya, at lahat ng sagot sa panalangin at lahat ng kagalingan na kailangan nila, nire-release ko sa bawat isa. At dinideklara ko, walang imposible sa iyo at may ginagawa ka ng Panginoon. Release it, Lord. Pakawalan mo ito sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ma'am. Ito po ang aking samo at panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah! Ang tindi, no? Naramdaman ko may natanggap po kayo sa inyong mga buhay. Gusto ko pong iwanan sa inyo rin to, no? I-share po ninyo lahat itong ating nararanasan, yung napapakinggan. Nako, ang sarap po talaga ako. Nakikinig din ako sa sarili kong sinishare. Natutuwa ako. Siyempre kayo din, di ba? God bless you po. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Amen.